Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pinakamabisang paraan para harapin ang buhay pagkatapos ng edad 60 ng may dangal sigla at balancing hormone ay hindi matatagpuan sa botika kundi sa inyong kusina lamang. Maaaring isipin ninyo na napakasimple nito para maging totoo, lalo na't madalas nating marinig na ang mga hamon ng pagtanda tulad ng mga hot flash, nakakabahalang pagkalimot o brain fog. Mabagal na sirkulasyon ng dugo at panghihina ng katawan ay hindi maiiwasang bahagi ng buhay. Marami sa aking mga pasyente ang lumalapit sa akin na tila sumuko na naniniwalang kailangan nilang tanggapin ang mas mababang kalidad ng buhay habang tumatanda. Nasabihan sila na ang pagbaba ng hormone ay parang pagkahulog sa isang bangin pagkatapos ng menopause at ang pagharap sa mga epekto nito ay nangangailangan ng mga komplikadong medikal na pamamaraan. Ngunit iyan po ay isa sa mga pinakamatagal at sa totoo lang nakapagpapahinang kasinungalingan na naririnig ko sa aking propesyon. Ako po si Dr. Amila De La Paz at sa loob ng mahigit 25 taon bilang isang gynecologist na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihang may edad dito sa maaraw na Cebu City, inialay ko ang aking karera sa isang simple ngunit malalim na katotohanan. Ang inyong katawan ay may pambihirang likas na kakayahang magpagaling at magbalanse ng sarili nito sa anumang edad. Ang susi ay ang pagbibigay dito ng tamang mga sangkap mula sa nutrisyon. Nakita ko na po ang napakaraming kababaihan na nagbago ang kalusugan, hindi dahil sa mga milagrosong gamot, kundi sa pamamagitan ng maliliit, tuloy-tuloy at mabisang pagbabago sa kanilang kinakain. Hindi ito tungkol sa paglaban sa proseso ng pagtanda, kundi sa pag-aaral kung paano makipagtulungan sa inyong katawan at ibigay dito ang mga tiyak na sustansyang kailangan nito upang umunlad sa bagong yugto ng buhay. Hindi natin layunin na ibalik ang orasan sa ating edad 30, kundi gawing masigla at masaya ang ating mga taon sa edad 60, 70 at higit pa. At ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto na nasa harapan lang natin ang pambihirang kapangyarihan ng ilang uri ng money nuts para suportahan ang inyong endocrine system at palakasin ang inyong sirkulasyon. Kalimutan nyo na ang ideya na ang mani ay isang high-calorie na merienda lamang na dapat kainin ng paunti-unti. Kapag pinili ng tama ang mga masustansyang pagkaing ito, ay maaring maging mabisang kaagapay sa inyong kalusugan. Ating tuklasin kung paano makatutulong ang ilang piling mani sa dahan-dahang pagsuporta sa produksyon ng hormone ng inyong katawan, patalasin ang inyong isipan at pagganahin muli ang daloy ng inyong dugo. Ating wawakasan ang kasabihan na ang calorie ay calorie lamang at susuriin ang siyensya sa likod kung paano ang mga natatanging taba mineral at compound sa maliliit na butong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan. Kaya't maghanda na kayong tuklasin kung paano ninyo mababawi ang inyong sigla at isulat muli ang kwento ng pagtanda sa bawat masarap at malutong na kagat. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng bagong pagkain sa inyong dieta. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang bagong pilosopiya ng maagap at natural na pangangalaga sa sarili. Ang makapangyarihang almond inyong kaagapay para sa tibay ng buto at suporta sa hormone. Isa sa mga pinakakaraniwang alalahanin na naririnig ko mula sa aking mga pasyente sa klinika ay ang malalim na takot na maging marupok. Nakikita nila ang kanilang mga ina o lola na nahihirapan sa osteoporosis at nag-aalala sila na ang isang simpleng pagkahulog ay maaaring maging katapusan ng kanilang kalayaan. Para sa mga kababaihang lampas 60, hindi ito isang walang basehang takot. Pagkatapos ng menopause ang biglaang pagbaba ng estrogen, ang ating pangunahing hormone na nagpoprotekta sa buto ay naglalagay sa atin sa panganib ng paghina ng buto. Sa loob ng maraming taon, ang karaniwang payo ay simple uminom ng calcium supplement at marahil ilang bitamina D. Bagamat hindi ito masamang payo dahil ang calcium at bitamina D
ay talagang mahalaga ito ay isang hindi kumpletong solusyon. Ito ay tulad ng pagtatayo ng pader, gamit lamang ang mga ladrilyo ng walang semento. Mayroon kayong pangunahing materyales, ngunit kulang kayo sa mga mahahalagang elemento na nagbubuklod sa lahat at nagpapatibay sa istruktura. Ito ang dahilan kung bakit maraming kababaihan na masigasig sa kanilang pag-inom ng calcium ay nagugulat pa rin kapag ang kanilang mga bone density scan ay nagpapakita ng patuloy na pagnipis. Ang lumang paraan ay sadyang hindi sapat. Dito pumapasok ang tunay na kahalagahan ng isang mas holistic na pamamaraan. Kailangan nating isipin hindi lamang ang isa o dalawang sustansya, kundi ang pinagsama-samang epekto ng mga mineral na kailangan para sa matibay na kalusugan ng buto. Ang matibay na buto ay hindi lamang tungkol sa calcium. Kailangan ito ng magnesium, phosphorus, manganese at protina para makabuo ng isang matatag at nababaluktot na bone matrix. Ito mismo ang dahilan kung bakit tinatawag kong superstar para sa mga lampas 60 ang almond. Hindi lamang ito isang mapagkukunan ng calcium. Ito ay isang baul ng mga sustansyang nagpapatibay ng buto. Ang isang onsa mga 23 piraso ng almonds ay nagbibigay ng malaking halaga ng magnesium, isang mineral na mahalaga sa pag-convert ng bitamina D sa aktibong anyo nito na siya namang tumutulong sa katawan na sumipsip ng calcium. Kung walang sapat na magnesium, ang calcium na maingat ninyong iniinom ay maaaring hindi man lang nakakarating sa kung saan ito kailangan. Ang almonds ay nagbibigay din ng mahusay na dosis ng plant-based na protina at phosphorus na mahalagang bahagi ng mismong istruktura ng buto. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos sa ating mga buto. Ang almonds ay isang kamanghamanghang pinagmumula ng bitamina E, isang mabisang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng balat at pag-andar ng utak. Habang tayo ay tumatanda, ang oxidative stress, pinsala mula sa mga free radical ay maaaring magpabilis sa pagtanda ng balat at mag-ambag sa brain fog na inirereklamo ng marami sa aking mga pasyente. Ang bitamina E sa almonds ay tumutulong na protektahan ang inyong mga selula mula sa pinsalang ito na nagtataguyod ng mas malinaw na balat at mas matalas na pag-iisip. Bukod pa rito, ang almonds ay naglalaman ng phytoestrogens, mga plant-based compound na maaaring kumapit ng bahagya sa mga estrogen receptor sa katawan. Bagamat hindi ito kapalit ng sariling estrogen ng inyong katawan, maaari itong magbigay ng banayad at natural na suporta na posibleng makatulong na maibsan ng ilang nananatiling sintomas ng hormonal fluctuation tulad ng banayad na hot flashes o pagbabago ng mood. Kaya paano ninyo madaling maisasama ang powerhouse na ito sa inyong pang-araw-araw na gawain? Mas simple ito kaysa sa iniisip ninyo. Magsimula sa isang onsa, mga isang maliit na dakot bawat araw. Maaari ninyo itong kainin bilang isang simpleng merienda sa hapon para maiwasan ang gutom at pagbaba ng blood sugar. Para sa isang masarap na almusal, subukang magbudbod ng isang kutsara ng hiniwang almonds sa isang mangkok ng Greek yogurt na may ilang berries. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng protina, healthy fats, fiber, at antioxidants, isang perpektong simula ng araw. Isa pang paborito kong mungkahi ay ang paggamit ng almond flour sa inyong pagbe-bake. Subukang palitan ang ika-4 na bahagi ng all-purpose flour sa inyong paboritong recipe ng muffin o pancake ng almond flour. Nagdaragdag ito ng masarap at mamasa-masang tekstura habang pinapataas ang nutrisyon. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente, isang kaibig-ibig na ginang mula sa Mandaue na nagngangalang Carmen na nag-aalala tungkol sa kanyang bone density at nararamdaman na tila lumalabo ang kanyang pag-iisip. Nagsimula siya sa simpleng pagdaragdag ng isang dakot ng almonds sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa loob ng ilang buwan, bumalik siya sa aking opisina na nakangiti. Hindi lamang nag-stabilize ang kanyang sumunod na bone scan, ngunit sinabi niyang,
Mas matalas at malinaw ang kanyang pag-iisip kaysa sa mga nakaraang taon. Ito ay isang simpleng pagbabago na nagdulot ng malaking pagkakaiba. Bago tayo magpatuloy, nais kong kumustahin kayo. Kayo ba ay kasalukuyang nag-aalala tungkol sa kalusugan ng inyong mga buto o nakararanas ng nakakainis na brain fog? Pakiramdam ninyo ba ay sinubukan ninyo na ang mga karaniwang payo nang hindi nakikita ang mga resulta na inyong inaasahan? Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito tungkol sa almonds at nakikita ninyo kung paano ito maaaring maging kapaki-pakinabang na karagdagan sa inyong routine, mangyaring i-type ang win sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito ang inyong hinahanap o hindi ninyo ito nakitang kapaki-pakinabang, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na tumutugon sa inyong mga pangangailangan. Ang maningning na walnut, ang pinakamatalik na kaibigan ng inyong utak at kampiyon. Sa sirkulasyon, pag-usapan naman natin ang puso at utak. Habang tayo'y tumatanda lampas 60, marami sa atin ang nagsisimulang makapansin ng mga banayad na pagbabago. Marahil ay napapansin ninyong pumapasok kayo sa isang silid at nakakalimutan kung bakit kayo nandoon. O marahil ay nararamdaman ninyo ang panlalamig sa inyong mga kamay at paa, isang senyales na hindi na kasing lakas ng dati ang inyong sirkulasyon. Sa loob ng maraming dekada, ang karaniwang kaalaman para sa kalusugan ng puso at utak ay nakatuon sa isang bagay: pag-iwas sa taba. Ang low-fat craze noong dekada 80 at 90 ay nag-iwan ng malalim na marka na nagpaniwala sa marami na lahat ng taba ay kalaban responsable sa pagbabara ng mga ugat at pagpapurol ng isipan. Ang simpleng pananaw na ito ay nagdulot ng malaking kapinsalaan, lalo na sa mga kababaihang tumatanda. Pinalitan ng mga tao ang malusog at natural na taba ng mga processed at low-fat na produkto na kadalasang puno ng asukal at refined carbohydrates na ngayon ay alam nating nag-aambag sa pamamaga inflammation, ang tunay na salarin sa likod ng maraming malalang sakit. Ang katotohanan po, ang inyong utak ay binubuo ng halos 75% na taba. Kailangan nito ng mataas na kalidad na taba upang gumana ng mahusay. Gayon din ang inyong cardiovascular system ay nangangailangan ng mga tiyak na uri ng taba upang mapanatiling nababaluktot ang mga ugat at mabawasan ang pamamaga. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbaliwala sa kapangyarihan ng healthy fats ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa nutrisyon na maaaring gawin ng isang babaeng lampas 60. Nauunawaan na natin ngayon na ang uri ng taba na inyong kinakain ay mas mahalaga kaysa sa dami. At pagdating sa tamang uri ng taba, ang walnut ang nangunguna. Ito ay isa sa iilang pagkaing halaman na mahusay na mapagkukunan ng alpha-linolenic acid, ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid. Bagamat marami ang nag-iisip ng salmon, kapag naririnig ang omega-3 sa walnuts, ay nagbibigay ng isang mabisang alternatibong mula sa halaman na mahalaga para sa kalusugan ng pag-iisip at puso. Ang mga omega-3 na ito ang bumubuo sa inyong mga brain cells. Tumutulong sila na mapanatili ang pagiging tuloy-tuloy ng mga cell membrane na mahalaga sa pagpapadala at pagtanggap ng mga nerve signal. Isipin ninyo ito na parang tinitiyak na ang mga kable sa inyong bahay ay maayos ang pagkakabalot at gumagana ng perpekto. Ang dieta na mayaman sa ala mula sa walnuts ay naiugnay sa maraming pag-aaral sa mas mahusay na memorya, mas mabilis na pagproseso ng impormasyon at mas malawak na cognitive flexibility. Literal na tinutulungan nitong panatilihing matalas at maliksi ang inyong isipan. Bukod sa utak, ang mga omega-3 na ito ay kamangha-mangha para sa inyong circulatory system. Nagtatrabaho sila upang bawasan ang pamamaga sa buong katawan, kabilang na sa inyong mga daluyan ng dugo. Tumutulong ito na panatilihing makinis at nababaluktot ang inyong mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy mula sa inyong puso
patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan, ito ay maaaring magresulta sa mas magandang numero ng presyo ng dugo at kapansin-pansing pagbawas sa pakiramdam ng malamig na mga kamay at paa. Ang walnuts ay naglalaman din ng mga antioxidant at polyphenol na natatangi sa kanilang kakayahang labanan ang oxidative stress na lalong nagpoprotekta sa inyong puso at mga daluyan ng dugo mula sa pinsala. Ang pagsasama ng walnuts sa inyong pagkain ay parehong masarap at madali. Ang isang serving ay halos 1 onsa na katumbas ng mga sete buong walnuts o 14 na nakalahati. Dahil sa mayaman at bahagyang mapait nitong lasa ito, ay napakadaling ihalo sa iba't ibang pagkain. Subukang durugin ang ilan at iwisik sa ibabaw ng nilutong gulay tulad ng Brussels sprouts o kamote sa mga huling minuto ng pagluluto. Nagdaragdag ito ng masarap na lutong at lasa. Isang klasikong pares ay ang walnuts at oatmeal. Ang healthy fats sa mani ay tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrates sa oats na nagreresulta sa mas matagal na enerhiya sa umaga. Isa sa aking mga paboritong reseta para sa aking mga pasyente ay isang brain-boosting trail mix. Paghaluin lamang ang isang dakot ng walnuts, ilang almonds, ilang dark chocolate chips, 70% cacao o mas mataas para sa mga benepisyong antioxidant at ilang pinatuyong cherries na walang asukal. Ito ay perpektong merienda sa hapon na parang isang treat ngunit masipag na nagtatrabaho para sa inyong utak at puso. Mayroon akong pasyente isang retiradong guro mula sa Lapu-Lapu na si Susan na nahihirapan sa kanyang presyo ng dugo at pakiramdam niya ay humihina na ang kanyang memorya. Nag-aalinlangan siya sa mga pagbabago sa dieta, ngunit pumayag na subukang magdagdag ng isang serving ng walnuts araw-araw. Sa kanyang 6 na buwang check-up, bumaba ng ilang puntos ang kanyang presyo ng dugo at masaya niyang ikinuwento sa akin na sa wakas ay natatapos na niya muli ang Sunday crossword puzzle, isang bagay na isinuko na niya ilang buwan na ang nakalipas. Nais kong huminto sandali dito at tanungin kung ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa inyong sariling kalusugan sa pag-iisip at sirkulasyon. Ang pagkawala ba ng memorya ay isang alalahanin para sa inyo. Madalas ba kayong makaranas ng malamig na mga kamay o paa? Kung ang ibinahagi ko tungkol sa kapangyarihan ng walnuts ay tumatak sa inyo at tila isang praktikal na hakbang na maaari ninyong gawin, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng what sa mga komento. Kung hindi naging kapaki-pakinabang para sa inyo ang section na ito, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong tapat na feedback ang nagbibigay daan sa akin na mapabuti at magbigay ng pinakamahusay na gabay. Ang hindi napapansing Bayani Brazil nuts para sa suporta sa thyroid and mood. Ngayon, talakayin natin ang isang paksa na madalas ibinubulong, ngunit hindi lubos na nauunawaan ang maselang sayaw ng ating thyroid at mood pagkatapos ng edad 60. Maraming kababaihan na nakikita ko sa aking klinika ang dumarating na may iba't ibang malabo, ngunit nakakapanghinang sintomas. Palagi silang pagod, gaano man karami ang kanilang tulog. Tumaas ang kanilang timbang, lalo na sa bandang tiyan, kahit hindi naman nagbago ang kanilang kinakain. Pakiramdam nila ay maramdamin sila madaling malungkot o mabalisa na tila walang dahilan. Kadalasan ang kanilang doktor ay nagsagawa na ng mga simpleng pagsusuri at sinabing normal naman ang lahat. Nagsisimula silang isipin na nasa isip lang nila ang lahat na ito na ang bagong normal ng pagtanda. Ito ay isa sa mga pinaka-nakakadismaya at nakakawalang halaga na karanasan para sa mga kababaihang may edad at nag-uugat ito sa isang luma at hindi kumpletong pag-unawa sa ating endocrine system. Madalas na hindi napapansin ng lumang pamamaraan ang mahalagang papel ng mga micronutrients sa produksyon at regulasyon ng hormone. Ang thyroid isang maliit na glandula na hugis paru-paro sa inyong leeg, ang siyang namamahala
sa inyong metabolismo. Habang tayo ay tumatanda, ang paggana nito ay maaaring bumagal, isang kondisyon na kilala bilang subclinical hypothyroidism na madalas ay hindi lumalabas sa mga karaniwang pagsusuri ng dugo, ngunit maaaring magdulot ng malaking pinsala sa inyong antas ng enerhiya, timbang at mood. Ang produksyon ng aktibong thyroid hormone ay lubos na nakadepende sa isang particular na trace mineral, selenium. Ang kakulangan sa selenium ay maaring direktang makapinsala sa kakayahan ng inyong thyroid na gawin ang trabaho nito na nag-iiwan sa inyong pakiramdam na pagod at malilimutin. Kasabay nito ang mga pagbabago sa hormone ng menopause ay maaaring makagambala sa balanse ng ating neurotransmitter na ginagawa tayong mas madaling kapitan ng pagbabago ng mood at depresyon. Ang karaniwang solusyon ay maaaring magreseta ng gamot, ngunit madalas ay hindi nito natutugunan ang mga pinag-uugatang kakulangan sa nutrisyon na nag-aambag sa problema. Dito lumalabas ang Brazil nut bilang isang tunay at hindi napapansing bayani. Ang Brazil nuts ay sa ngayon ang pinakamayamang natural na mapagkukunan ng selenium. Sa katunayan, isang piraso lamang ng Brazil nut ay maaring maglaman na ng inyong buong inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng mahalagang mineral na ito. Ang selenium ay hindi lamang mahalaga para sa pagbuo ng mga thyroid hormone, ngunit ito rin ay gumaganap bilang isang mabisang antioxidant na nagpoprotekta sa thyroid gland mula sa pinsala. Sa pamamagitan ng pagtiyak na sapat ang inyong antas ng selenium, binibigyan ninyo ang inyong thyroid ng pangunahing kasangkapan na kailangan nito upang epektibong pamahalaan ang inyong metabolismo. Ito ay maaaring magresulta sa mas matatag na enerhiya sa buong araw, isang mas malusog na metabolismo na nagpapadali sa pamamahala ng timbang at kahit na mas mainit na temperatura ng katawan. Ngunit ang mahika ng selenium ay hindi nagtatapos sa thyroid. Ito rin ay may mahalagang papel sa regulasyon ng mood. Ang selenium ay kasangkot sa mga landas na gumagawa ng serotonin, isa sa ating mga pangunahing feel-good neurotransmitters. Ipinakita sa mga pag-aaral ang direktang ugnayan sa pagitan ng mababang antas ng selenium at mas mataas na panganib ng depression at pagkabalisa. Sa pamamagitan ng pagpuno sa inyong mga reserbang selenium, sinusuportahan ninyo ang natural na kakayahan ng inyong katawan na mapanatili ang isang positibo at matatag na mood. Ito ay isang pundasyong piraso ng puzzle para sa emosyonal na kalusugan na madalas na binabaliwala. Isang pasyente ko na nagngangalang Maria na nakatira sa Talisay ang lumapit sa akin na umiiyak, sinasabing hindi na niya nakikilala ang pagod at malungkot na taong naging siya. Ang kanyang mga resulta sa lab ay normal at nawalan na siya ng pag-asa. Iminungkahi ko na magdagdag siya ng isang Brazil nut lamang sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tila napakasimple para gumana. Ngunit pagkaraan ng 3 buwan, iniulat niya na parang may ulap na nawala. Bumalik ang kanyang lakas, gumaan ang kanyang pakiramdam at naramdaman niyang siya na ulit ang dati. Hindi ito isang mahiwagang tableta. Ito ay simpleng pagbibigay sa kanyang katawan ng isang mahalagang sustansya na nawawala. Dahil ang Brazil nuts ay napakatapang, mahalagang maging maingat sa inyong pagkain nito. Ito ay isang kaso kung saan ang sobra ay tiyak na hindi mas mabuti. Ang pagkain ng masyadong maraming Brazil nuts ay maaaring humantong sa selenium toxicity. Ang solusyon ay simple at elegante: kumain ng 1 hanggang 3 Brazil nuts bawat araw. Iyon lang po. Hindi na kailangan ng higit pa. Maaari ninyo itong kainin ng mag-isa sa umaga kasama ang 1 basong tubig o tadtarin ng 1 at iwisik sa inyong salad o oatmeal. Ang susi ay ang pagiging tuloy-tuloy. Gawin itong isang hindi mapag-uusapang bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritual para sa kalusugan. Isipin ninyo ito bilang inyong pang-araw-araw na dosis ng suporta para sa thyroid
at mood na inihatid sa pinaka-natural na paraan. Ngayon, hayaan ninyo akong magtanong. Kayo ba ay nakikipaglaban sa patuloy na pagkapagod, hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang o damdamin ng kalungkutan? Pakiramdam ninyo ba ay sinabihan kayo na normal sang lahat, ngunit alam ninyo sa inyong puso na may mali? Kung ang impormasyon tungkol sa makapangyarihang papel ng selenium at Brazil, nuts ay naging isang aha moment para sa inyo, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-type ng U sa mga komento. Kung hindi ninyo nakitang akma sa inyong karanasan, ang impormasyong ito mangyaring i-type ang 0. Bawat isang piraso ng feedback ay nakakatulong. Konklusyon, habang naglalakbay tayo ng sama-sama sa kahangahangang mundo ng mga masustansyang pagkaing ito, sana ay naging malinaw na sa inyo ang isang bagay hawak ninyo, ang mas malaking kapangyarihan sa inyong kalusugan at sigla pagkatapos ng edad 60 kaysa sa inyong inaakala. Nakita natin kung paano nagkukulang ang luma at hindi kumpletong payo na uminom lang ng calcium para sa buto o alisin ang lahat ng taba para sa puso. Ang landas tungo sa masiglang pagtanda ay nasa isang mas detalyado at holistic na pamamamaraan na gumagalang sa masalimuot na karunungan ng katawan ng isang babae. Sa pamamagitan ng pagyakap sa simple at tiyak na mga estratehiya sa nutrisyon, maaari tayong makipagtulungan sa ating katawan upang lumikha ng pangmatagalang kalusugan. Natuklasan natin ang kapangyarihan ng almonds bilang isang komprehensibong tagapagtayo ng buto na higit pa sa calcium upang magbigay ng magnesium protina at phytoestrogens na kailangan para sa matibay na buto, matalas na isipan at banayad na suporta sa hormone. Ipinagdiwang natin ang walnut bilang pinakamatalik na kaibigan ng utak at kampeon sa sirkulasyon na nauunawaan na ang natatanging omega-3 fatty acids nito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng pag-andar ng pag-iisip at malusog na mga ugat. At binigyan natin ng liwanag ang hindi napapansing bayani, ang Brazil nut, na nagpapakita kung paano ang isa lamang sa isang araw ay maaaring magbigay ng mahalagang selenium na kailangan para sa isang masayang thyroid at isang matatag at positibong mood. Ang mga ito ay hindi komplikadong mga protocol o mamahaling supplement. Ito ay simple masarap at makapangyarihang mga regalo mula sa kalikasan. Isang mahalagang aral. Ang pinakahuling hiling ko para sa inyo ay madama ninyo ang kapangyarihan, hindi ang pagkalito. Magsimula po tayo sa maliit na hakbang. Pumili ng isa sa mga money na ito upang pagtuunan ng pansin sa linggong ito. Pumunta sa tindahan bumili ng isang maliit na supot at mangakong isama ang isang serving sa inyong pang-araw-araw na gawain. Pansinin kung ano ang inyong mararamdaman. Ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay hindi itinayo sa mga malalaking kilos, kundi sa pundasyon ng maliliit, tuloy-tuloy at araw-araw na pagkilos ng pangangalaga sa sarili. Ang inyong katawan ay laging nagsusumikap para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat upang simulang ibigay dito ang mga kasangkapan na kailangan nito. Ang kwento ng hindi maiiwasang paghina ay isang kwento lamang. Nasa inyo ang kapangyarihang sumulat ng bago, isang kwento ng sigla, katatagan at kagalakan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon. Isang pribilehiyo na ibahagi ang impormasyong ito sa inyo. Kung nahanap ninyong mahalaga ang talakayang ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na maaring makinabang sa mensaheng ito ng pag-asa at kapangyarihan. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung alin sa mga money na ito ang pinakanasasabik ninyong subukan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang payo na batay sa ebidensya at may malasakit tungkol sa pag-unlad sa bawat yugto ng inyong buhay. Ingat po kayo at alalahanin na mayroon kayong kasama sa paglalakbay na ito.